Balikan po natin ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa plea bargain agreement sa pagitan ng gobyerno at ni dating AFP Comptroller Carlos Garcia. Silipin natin ang mga pangyayari sa Senate sa mga oras na ito. Sir, yes, please, of consultation, sir. Yung Sir, good morning. Ivan Mayrina. Sir, at the GHQ level, we retain 16%, sir, and the rest goes to AP-wide service support units and unified commands. This goes down the line, no? Major service command Ivan headquarters Mayrina, level, nasa 16% din. committee room ka na ba? Major service headquarters, there's a Yes, Howie. Yes, Narito tayo. Sino to? Sorry. yeah, si Howie Severino to sa News to Go. Yes, Howie, narito nga tayo sa session hall ng Senado kung saan nagpapatuloy itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tapos nang magbigay ng kanilang presentation si Defense Secretary Walter Gazmin at gayon din si AFP Chief Eduardo Oban. Kabilang, Howie, sa mga binanggit na ipatutupad na reforma sa AFP ay ang computerization ng lahat ng kanilang financial at logistical systems at gayon din ang pagpapatupad ng mas mahigpit na oversight mechanism. Kabilang nga dyan ang pagsasagawa ng mas madalas na mga internal audit. Inamin nitong si AFP Chief Eduardo Oban na iniinda ng kasundaluhan ang perception o ang tingin sa kanila ng publiko kasunod nga ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na ang AFP ay isang napaka-corrupt na ahensya. Ika nga niya, never before in the history of our nation na naging ganito ka-disgraced ang armed forces. Pero nangako naman siya na pipilitin daw nilang ibangon ang imahe ng AFP at magiging source daw sila ng national pride ng sambayan ng Pilipino. Sa ngayon, Howie, ay tinatanong ni Senador Panfilo Lacson, itong si General Oban, kung paano ang kanilang ipinopropose na devolution o pag-decentralize ng paggamit ng pondo ng armed forces na isa sa mga ipinanukala nilang paraan para mabawasan ang corruption sa top levels ng military. Howie? Yeah, Ivan, nasabi na ba ni General Oban kung anong gagawin nila sa mga corrupt generals na active pa sa armed forces? Howie, yun na ang isa sa mga paunang steps, paunang hakbang na ginagawa nila ay ang mas madalas daw na internal audit at papanagutin daw ang sinuman na mapapatunayang lumalabag sa kanilang mga ipinapatupad na mga panibagong processes sa kanilang paghawak ng finances at kanilang mga logistics. Isa rin yan sa binanggit ni Defense Secretary Walter Gazmin na magkakaroon ng close coordination ng kanilang oversight mechanisms at paigtingin din ang accountability sa mga officers na humahawak ng kanilang pondo. Yeah, sa ngayon ba, friendly ba yung tono ng
diskusyon o may nagkakaroon ng mainit na debate tungkol sa... Howie, for the most part so far in the last 45 minutes, friendly naman. Dahil nabanggit nga natin kanina, ang pagdinig na ito hindi na yung tungkol sa pag-ungkat sa anumang katiwalian, kundi medyo forward-looking na sila ngayon na mga reforma na ang kanilang pinag-uusapan. At ika pa nga ni Senador TG Gingon na chairman ng komite, kung ano man daw ang kailangang batas ng armed forces para maipatupad ng kanilang mga ipinapanukalang reforma, ay handa daw tumulong ang Senado dito. Yeah, Ivan, alam naman natin na kababalik lang ni Senator Lacson sa Senado, no? Mukha ba siyang preparado? Nakapag-homework na ba siya tungkol sa mga kasulukuyang may init na issue? Mukhang nakapag-homework si Senador Lacson, Howie, dahil ngayon nga parang kino-compare niya yung kanyang naging experience bilang Chief PNP kung paano nagiging tema nila ng paggastos ng kanilang pondo. At medyo yung mga itinatanong niya ngayon na gumagawa pa nga siya ng mga situation na kanyang mismong naranasan sa field at kung paano ito i-adapt sa sitwasyon ng AFP in the light of the proposed reforms na kanilang isinusulong. Pag-uusapan ba mismo yung plea bargain agreement? Awi, wala na sa topic ngayon yung plea bargain dahil ayon nga dito kay Senador Ginggona, para na-exhaust na raw nila ang lahat ng kailangan pag-usapan about the plea bargain at nakapaggawa na rin sila ng rekomendasyon tungkol dito. At tulad nga na nabanggit natin, reforma na ang kanilang nais mabuo dito sa ika-10 pagdinig, incidentally, ng Blue Ribbon Committee tungkol sa katiwalian sa AFP. Maliban kay Defense Secretary Gazmin at ni General Oban, meron pa bang ibang opisyal na haharap sa committee ngayon? Wala na, Howie. Officially, ang guest dito, silang dalawa lamang, itong si AFP Chief Oban at si Secretary Gazmin. Although nandito rin yung mga commanding officers ng mga branches ng military, ang commanding officer ng Air Force, ng Army at ng Navy. Although hindi natin alam kung haharap mismo sila sa committee at sa ngayon si Chief of Staff Oban lamang ang sumasagot sa tanong ni Senador Lacson at Senador Ginggona. Okay, maraming salamat, Ivan Mayrina.